Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating live streaming hatid sa atin ng LE Metro Manila Hills Satellite Church. Ayun po, alam ko na ang bawat isa ay ready na magpuri sa Panginoon, pero bago po iyan, makibukas po kayo sa akin sa Psalms 148 verse 1 to 3. Sabi dito, praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the highest above. Praise Him in all His angels. Praise Him all His heavens hosts. Praise Him sun and moon. Praise Him all you shining stars. Praise Him, you highest heavens and you waters above the skies. No, sinasabi ng Psalms na to na papurihan mo ang Panginoon. No, kahit yung heaven nagpupuri siya sa Panginoon, no po, heights above, no, angels, no, kasama natin nagpupuri ang mga angels, yung mga anghel sa kalangitan, no po. Sabi dito, all His heavenly hosts praise Him, sun and moon. No, kung etong mga bagay na ito ay pinapupurihan din ng Panginoon, what more pa kaya ang tao? Ano yung kaya nating ibigay na papuri at pagsamba sa Panginoon sa hapon na ito? So, I encourage you na yung tahanan mo ay gawin mong panambahan, no? Huwag kang mahiya sa iyong katabi, sa iyong kasamahan, sa iyong tahanan, no? Huwag mong ikahiya yung pagpupuri mo na yan dahil nalulugod na at napaparangalan ang Panginoon yan. Every time we praise Him, every time na nag-worship tayo kay God. So, ang isipin mo lang sa hapon na ito, ikaw at ang Panginoon, no? And alam ko ang bawat isa sa atin ay handa na magpuri sa Lord. So, let's pray. Yes, O God, maraming salamat po, O Diyos, sa hapon na ito, Panginoon. Lord, Ikaw po ang siyang pinupuri namin at sinasamba. Dakila ka nga, Panginoon. Lord, mabuti ka, O Diyos. Wala akong papantay sa iyo. Wala kang katulad, O Diyos. Kaya sa hapon na ito, Lord, pinupuri ka namin at sinasamba. Lord God, Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang maitaas, O God, and let your presence be with us. Sayaan mo na yung presensya mo ang maranasan namin sa hapon na ito, O God. And Lord, Holy Spirit, we acknowledge your presence sa bawat tahanan namin, sa bawat buhay namin, Panginoon. Maghari ka, O Diyos. And Lord, we pray na ang bawat taong makikinig ng iyong salita, Ikaw po ang kumilos, Ikaw po ang mangusap, Ikaw po ang magbabago ng buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Lord, samahan kami ng mga libo-libo mong anghel habang kami nagpupuri at sumasamba sa iyo, O Diyos. Thank you, O God. We worship you, we magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, alam ko na ang bawat isa ay handa nang magpuri sa Panginoon. So, ibigay natin yung the best na papuri at pagsamba sa hapon na ito. Amen. Sige po, muli, bigyan natin yung pinaka-the best clap offering na maibibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! This morning, sabi nga, asamin mo daw yung presensya ng Panginoon. Inaasam nyo ba ngayong umagang ito? Amen. Yung asam na asam ka na, Lord, gusto kong maranasan yung presensya mo araw-araw. Amen. Kung handa ka ng asamin yan, sasayaw ka sa Panginoon kahit anong tingin sa'yo ng katabi mo, hindi ka man marunong, gawin mo para sa Diyos. Amen. Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Sinasama-sama presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito
praise your name, O God. Lord, karapat-dapat nga, Panginoon, na ikaw lamang yung mabigyan ng papurihan, pasalamatan, at tanging hangad namin ngayon ang isang umagang ito ay yung kabanalan, O Diyos. Purihin ka. Sa presensya mo, Panginoon. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y nahihimlay dahil sa'yo nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Sa presensya mo, sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahihimlay dahil sa'yo nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat ka papurihan. Karapat-dapat ka pasalamatan. Tanging hangad ko ay iyong kabanalan. Sa presensya mo, ako'y di nalilisan. Sa presensya mo, sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahihimlay dahil sa'yo nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat ka, karapat-dapat ka papurihan. Karapat-dapat ka pasalamatan. Tanging hangad ko ay iyong kabanalan. Sa presensya mo, ako'y di nalilisan.
kang papurihan, karapat-dapat, pasalamatan. Tanging hangat ko ay iyong kabanalan. Sa presensya mo, ako'y di nalilisan. Come on, church! Karapat-dapat mo pasalamatan ng Panginoon. Karapat-dapat mo siyang bigyan ng papuri o God. Karapat-dapat pasalamatan. Tanging hangat ko ay iyong kabanalan. Sa piyesa mo, Jesus, may kaganapan. Karapat-dapat papurihan, karapat-dapat pasalamatan. Tanging hangat ko ay iyong kabanalan. Sa presensya mo, ako'y di nalilisan. Karapat-dapat papurihan, karapat-dapat pasalamatan. Tanging hangat ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo, Jesus, may kaganapan. Sa piling mo, Jesus, may kaganapan. Sa piling mo, Jesus, may kaganapan. Sa piling mo, oh Jesus, purihin ka. Ikaw ang Diyos ng kapurihan. Kay buti mo, Panginoon, kay buti-buti mo. Oh, Jesus, karapat-dapat ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Dahil sa iyo, God, nararanasan namin yung kalayaan, nararanasan namin yung kagalakan. At dahil sa presensya mo, Panginoon, nananatili kami dito, O God, dahil sa iyong pagmamahal. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahihimlay. Dahil sa'yo nasumpungan kapayapaan. Dahil sa presensya mo, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Come on, church. Bigyan mo na mataas na papurit pasasalamat ang Panginoon. Karapat-dapat ka, O God. Karapat-dapat ka, papurihan. Karapat-dapat ka, pasalamatan. Tanging hangat ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat ka,
papurihan, karapat-dapat ka, pasalamatan, tanging hangat ko ay iyong kabangalan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat ka, O Diyos, karapat-dapat ka, papurihan, karapat-dapat ka, pasalamatan, tanging hangat ko ay iyong kabangalan. Sa piling mo ay may kagalakan. Karapat-dapat ka, papurihan, karapat-dapat ka, pasalamatan, tanging hangat ko ay iyong kabangalan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Thank you, Lord. Oh, we praise your name, Jesus. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Alam ko pong lahat ay excited ng magbigay sa Lord, no, at sumunod. Kaya po tayo po ay makibukas po sa Kawikaan 30 verse 8 to 9 po. Ayan po. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magpakaila sa iyo at masabing, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging duka at magnakaw ako at gumamit ng paglalapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Ayan po, no? May dalawang bagay po doon na ibinigay na example. Ang sabi po doon yung sa una po, yun po parang yung mayaman, napayaman tayo ng Lord. Pero ang nangyari naman is nakalimutan natin siya. Dahil sa kayamanan na natamasa natin. At ang isa naman doon naging mahirap tayo or 'di ba? Naging walang choice kung hindi magnakaw, yung tatakbo sa isipan natin, no. So, yun po yung dalawang example na pwedeng mangyari sa ating buhay po sa katotohanan, ano. Pero ganun pa man, ang sabi doon, pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Yung sapat lang, yung satisfy lang tayo, di ba? Kaya mas marirealize yun actually ng karamihan. Kasi alam ko naman din na ang karamihan sapat lang sa kanila. Lalo na sa panahon ngayon, no, sa oras ng pandemya na to, tong crisis na to, 'di ba? Okay na yung sapat lang kasi mas nakikita mo yung glory ng Lord sa buhay mo, sa family mo. Dahil safe tayo, wala tayong sakit. Yan, yung mga ganyang simpleng bagay lang. May nakakain tayo sa araw-araw. Nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Yun, sapat na po yun, di ba po? Kaya, ako nga rin po share ko lang din po sa inyo, no? Ako'y blessed na blessed din ngayon kasi sobrang, alam niyo po yun, yung pagpapala ng Panginoon hindi ko naman masasabing nabuhos or pero para sa akin, sobra-sobra pa yun na meron akong nakakain na 3 beses sa isang araw, yan.
Pero ganun pa man eh, 'di ba? Hindi tayo hindi tayo naghirap, hindi tayo nakaranas na walang makain. Yan. Yun lang po eh, sapat na rin sa amin. Ayan po, no? Amen. Sige po, tayo po ay magbigay. Handa na po ba kayo? Pero bago yan, marami pong ways para ipadala ang inyong tithes and love offering. Pwede pong through GCash and PayMaya. Ang information po ay lalabas mamaya sa inyong screen. At kung kayo naman po ay malapit lang o dito lamang sa Montalban, pwede pong door-to-door collection. Meron po tayong trusted person na magko-collect. And kailangan nyo lang gawin ay mag-message sa amin at pwede nyo rin pong i-drop sa ating main church at hanapin si Ma'am Aida Tardesilla. Monday to Friday from 10 a.m. to 4 p.m. At sabihin na tithes from Manila Hills. Ayan po, no? So let's pray. Yes, so God, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, kayo po ang aming Diyos, O God, na mapagpala, O God, that you have provided, Lord, our necessity, Panginoon. Yung sapat lang, Panginoon, sapat-sapat na rin sa amin, O God, Lord. Tunay nga, Lord, na kayo po ang aming Diyos, na aming susundin, Panginoon, at aming gagawin ng lahat para lamang po maka-obey din po dyan sa inyo, Lord. Salamat po sa pagpapala nyo, God, Lord. Tinataas po namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Isa pa nga po, palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. Sige po, yung pinakamalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. A blessed day to everyone. Amen. Lalong-lalo na sa mga kasama ko sa mga oras na ito. Sige nga po, pakitanguan mo po yung katabi mo, yung nasa harap mo, nasa likod mo. Sige, pakitanguan kasi agan dyan lang po tayo sa mga oras na ito. Sige po tayo pagbati sa kanila. Yan, natunay nga kayo ay nagagalak at natutuwa at nakasama niyo po siya sa umagang ito. Maging po yung mga kasama po natin sa live streaming sa mga oras na ito. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. Kung saan ka man ngayon, a blessed day to everyone. Amen. Sige po, palakpakan po natin muli ating Panginoon. Hallelujah. May gina sa online live streaming. Like po kayo dyan. Heart po kayo dyan. Amen. Praise the Lord. Para sa ganun kahit wala po kayo sa lugar na ito, ay maramdaman po namin kayo sa pamamagitan ng inyong pagla-like at pag-heart. At kayo po makikita ninyo, makakasama nyo, yung mga kasama nyo nanonood sa mga oras. At tunay nga, makikita rin po kayo ng mga online ushers natin na nakikinig din at nanonood sa mga oras na ito. Hallelujah! At sa mga oras pong ito, I'm asking everyone to get their BNP. Amen. Siguro, meron po kayong mga dalang BNP. Ano po yon? Bible, notebook, and pen. Maging po yung mga nandyan po nanonood sa live streaming, pakukuha po ang inyong mga BNP. Hindi po kayo exempted dito. Amen. So, sit back and relax and pay attention to the Word of God. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Amen. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa mga oras na ito na nilikha niyo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, mga tao, Panginoon, na nagtungo sa lugar na ito, maging mga tao, Panginoon, na nanonood sa kanyang mga tahanan, Lord. Thank you, Panginoon, for a blessed day, Panginoon, a fruitful day, O God, Lord. At tunay nga, Panginoon, nilikha niyo sa bawat isa sa amin. At truly, O God, Lord, inako niyo po kami once again, O God, Panginoon, in this place, O God, Lord, to hear from your words, O God, Lord, na aming, Panginoon, pag-uugutan ng kalakasan, Panginoon, gabay, patnubay, Panginoon, na nanggagaling sa iyong mga salita, O God. At, Panginoon, sa aming paglapit sa inyong presensya, Panginoon, truly, O God, Panginoon, kung may nakikita, Panginoon, aming mga bahid ng mga kasalanan, Panginoon, sa mga bagay namin nagawa, Panginoon, sinabi, O God, inisip, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami, and we're asking for your blood to continue to
Cleanse us and purify us, O God, Lord, in Jesus' name. Thank you, Father God, for your forgiveness, O God. At sa mga oras na ito, prepare our hearts, O God, Lord. Prepare our mind, O God, Lord, na saan, Panginoon, sisidlan ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Banal na Santong Espiritu, kayo po siya sumama po sa amin, O God, Lord. Be our teacher, O God, right now, Lord. At tunay nga, Panginoon, kayo po siya magtuyo, Panginoon, sa amin ng iyong mga kapahayagan, Panginoon, nais niyo, Panginoon, turo namin sa mga oras na ito. Na siya amin dadalhin, Panginoon, as we live, O God, Lord, towards you, O God, Lord, sa mga oras na ito. At sa mga distraction, O God, Lord, nagagamit ng kaaway, O God, sa lugar na ito. Bigyan mga taong nanonood, Panginoon, sa live streaming, O God, Lord. Ano man, Panginoon, distraction, Panginoon, sa airwaves, O God, or internet loss, O God, Lord, ito yung sinasaway ko at winawasa ko ngayon sa pangalan ni Jesus. And we declare right now, Lord, victory, O God, upon victory, O God, Lord, sa pangalan ni Jesus. Lalabas po kami dito, Panginoon, may dala-dala, Panginoon. Lalabas po kami nagtatagumpay, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon. I apply the blood of Jesus, O God, Lord, from each person right now na sa lugar na ito. Bigay sa bawat sulok ng lugar na ito, apply the blood of Jesus. Thank you, Father God. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Excited na po ba kayo? Sige po, pakibaba nga, mama. Pakibaba nga po yung sa aircon. Nahihigop ko. Yung lalamunan ko. Salamat po. Hallelujah. Handa na po ba kayo? Salamat po sa dalawa, sa tatlo. Handa na po ba kayo? Praise God. So, sabi nga, mayroon nga po tayong kasabihan, there is no place like home. Tama po ba? Lahat man tayo may tahanan. Tama po ba? Ano ba yung home? Sabi nga dito, sinerch ko yung meaning ng home. A home is relating to or being a place of residence, place of origin, or base of operations. So kahit na umalis ka man ngayon, pumunta sa trabaho, sa eskwelahan, sa church, sa barkada, katsikahan, o kung saan man, babalik ka pa rin sa iyong tahanan. Amen po ba dyan? Kasi tayo ay may uuwian. Sino po dito yung wala? Amen. So marami yan sa ibang lugar, di ba? Wala silang may uuwian kung saan-saan lang. Amen. Kasi si tatay man, umalis man yan sa kanyang tahanan, uwi pa rin yan para makapili ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Kaya din sa bawat isa pong miyembro rin po ng pamilya. Umalis man yan, babalik din po niya sa kanyang tahanan. Tama po ba? Uwi yan sa kanyang tahanan because there is no place like home. Iba pa rin yung uwian mo. May alitan man, pero uuwian pa rin yan. Kasi alam mong walang ibang magdadamay sa'yo sa panahon ng kaguluhan, panahon ng problema, kundi ang pamilya na kasama mo sa iyong tahanan. Amen? Kung yung bike nga ng tatay ko, alam niya kung saan uuwian eh. Kaya bumalik eh. Tayo pa kaya. Amen po ba? Amen. So ngayon, para po ipagpatuloy po yung series po natin yan sa buwang ito, I believe ngayon po yung last week ng ating series. At ano po yun? Sige po, ano po uli yun? Dwell in His Presence series. So yan, para po ipagpatuloy po natin yung series na ito sa mga oras na ito. Kaya po ngayon, kunin natin ang ating mga Biblia. Yan, kunin po natin yung mga Biblia, maginis sa live streaming, kunin po yung mga Biblia, ano pa yung physical Bible or electronic Bible, wala po tayong problema po dyan. At buksan po natin sa teksto po natin sa mga oras na ito. At makikita po natin yan sa New Testament. At ito po ay sa Book of Revelation. Yan. Revelation chapter 21 verse 1 to 4. Yan. Nakita niyo na po ba? Madali pong hanapin yan kasi kung bubuksan niyo po yung Bible niyo, sa pinakadulo po yan. Amen? So sa Revelation 21 verse 1 to 4. Yan. Sabi po dito, sabay po natin basahin. A new heaven and new earth. Verse 1, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth has passed away. There was no longer any sea. Verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem,
come down out of the heaven from God, prepare as a bride a beautiful dress for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. There will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Verse 4, He will wipe every tears from their eyes. There will be no more death or murmuring or crying or pain, or the old order of things has passed away. Blessed be the reading of His word. At ito po'y pinamagatan ko pong Home, Sweet Home. Yan. Siguro alam na alam niyo yan kasi palabas po yan minsan sa channel 2. Home, Sweet Home. Yan. Nakita niyo po, no? Ayun, kung klaro po sa inyo yan. So, katulad sinabi ko kanina, ano man ang mangyari, uwi at uwian mo pa rin yung tahanan mo or your home. Just like every one of us, may inuuwian tayo. Tama po ba? Mamaya, pagtapos ito, uwi na tayo. Tama ba? Praise God. Pero, yes, sabi natin, temporary lang. Kung atin tutuusin, yung uuwian natin sa kanya-kanyang tahanan. Because in God's timing, may uwian tayong tahanan wherein it will be permanent. Sabi mo, permanent. Yan. Or eternal home, kung tawagin. Kung saan makakasama natin ang ating tunay na kapamilya, kapuso. Yan. Di ba? Lahat na, tinukoy. Dahil ang tunay nating tahanan ay hindi po dito. Sino po naniniwala dyan? Ang tunay na tahanan ay hindi po dito. Lalo na doon sa mga tunay na nanampalataya tumanggap sa ating Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Because our residence is in heaven. Amen. Sabi nga sa Philippians 3 verse 20, ano po sabi dyan? Philippians 3 verse 20, But our citizen is in heaven, and we are eagerly awaits a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Wow. Praise God. So, kita mo, no? Kung tutuusin, tayo tayo alien sa lugar na ito. Kasi yung ating tunay na residence ay hindi po dito. Tama po ba? Ang tunay natin residence ay nandoon sa langit. Amen po ba doon? Sige, palapakan mo nga natin, Panginoon. Hallelujah. Katulad na lang po ng dinidescribe dito ni Apostle John sa kanyang pagsulat sa Book of Revelation. Pagkatapos siya ma-exile doon sa Patmos. Amen. Nung sinusulat niya po kasi ito, hindi maganda yung kalagayan kasi he was exiled in Patmos, no? Nung pagkakataon na yun, together nung pagka-exile niya dito, sinulat din niya dito yung 3 pang epistle. Okay, alam niyo naman po siguro yun dahil nadaanan natin yun. Tama po ba? No, yung 1 John, 2 John, 3 John. So, kikita natin yan. Ano ba ang reason? Why he wrote the book of Revelation? Ano po yung reason yun? Number 1 reason. Pangalawa, sabi niya, to encourage Christian amidst persecution under Domitian. Kasi according to some historian, Jews and Christian were heavily persecuted toward the end of Domitian reign in AD 81 to 96. Binimin tao yun, nasa natinding persecution. Nasa hindi magandang kalagayan yung mga Jews and Christian. They were heavily persecuted ng mga panahon na ito. Amen? That's why sinulat niya for them to be encouraged. Nasa kabila na kanilang pinagdadaanan tunay nga sila'y mahikayat na magpatuloy. Tama po ba? At pangalawa, and to remind them of their final triumph of Jesus Christ. Yun. In the midst of the persecution, pinakita rin siyempre ni Apostle John na merong katagumpayan na magaganap. There will be a final triumph of Jesus Christ na na kailang pinagdadaanan, mapapagtagumpayan ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pinakita, pag talagang babasahin niyo po yung Book of Revelation, napakaganda. Napakalaman po yan. Amen? Ano pa ba? To bring the Old Testament prophetic truths, consummation. Okay.
makikita natin para patunayan, mangyari. Amen. Lalo na, mamaya matutuloy po rin. And to provide a picture of triumph Christ in His judgment and His millennial reign. Yun. So that was the reason why John wrote the book of Revelation. So talagang malaman at exciting ang book of Revelation, lalo na sa usaping eschatology. Yan. Okay. All our teaching of the last days. No? Kung saan dinidescribe dito sa book of Revelation. Sino na nakabasa sa inyo ng book of Revelation? May salamat sa dalawa, no? Amen. So, malaman po yan. Ang Revelation ay pang-5 librong ginawa niya na bubuo sa buong Bible. At ang ending ito ay buong Bible at ending rin ito ng nilikha. Kaya makikita nyo sa bandang huli. Amen? Ngunit ito'y tumutukoy din sa panghuli o katapusan. Okay? Ng sanglilikha o sang sinukob. Lalo na dyan sa verse 21. Yan na yung final na eh. After na talagang natupok. Amen? Lahat ng mga di mananampalataya at mga kampo ni Satanas after ng mga naganap na pangyayari. Kung inyong babasahin, kaya sinabi ko nga sa inyo, malaman ito kasi it talks about eschatology. Amen. Sa unang bahagi, makikita nyo kung paano niya sinulatan yung 7 churches from chapter 1 to 4. Amen. Kung makikita, chapter 1 to 3, yung 7 churches, kung ano yun pong mababasa po dyan. At pagdating po ng chapter 4, medyo magbago na yung usapin. Kasi after nito, sinusulat niya, John was brought in his spirit, he was disappeared. Kasi nakapiling niya Panginoon at pinakita sa kanya ng Panginoon kung ano mangyayari at ano magaganap. Amen? That there will be judgment, that there will be tribulation. Amen? So, di ko po papaliwanag kasi malaman po talaga itong book of Revelation pagdating sa eschatology. At kulang na kulang po yung oras natin kung tatalakayin natin lahat po dyan. Amen? Naalala ko nga po, nung bata pa ako, excited ako, kapag pinapaliwanag ito ng nanay ko sa akin bago ako matulog, lalo kami ni Pia. Yan, lalo na yung bandang huli, lalo na when it pictures about heaven. Yan, lalo na makikita niyan, di ba? Yung daan mo, ginto, yung dingding mo, perlas. Yan, di ba? Sabi ko, masarap pala doon. Kasi ngayon dito, kinakalawang yung bubong natin. Di ba? Nilulumot yung dingding, madulas yung di ba? Makikita, pero doon, kakaiba. Amen? Kaya excited ako, lalo na pag pinag-uusapan yung permanent residence in heaven. Hallelujah. Amen po ba? Lalo na pag binabasa nito, dinidescribe niya ano yung itsura ng aking pupuntahan. Amen? So, pag titignan natin, mas maaganda pa to sa action movie na pinapanood natin when you read the book of Revelation. Amen. Hallelujah. At dito rin makikita natin yung final journey ng bawat isang mananampalataya ni Kristo. Sabi mo, final journey. Yan. Yung kaso, ating titignan, yun lang yung para dun sa mga mananatili hanggang sa huli. Amen? Hindi sa umpisa. Hindi rin sa gitna, kundi hanggang sa huli. Amen? Praise God. Hindi yung nagustuhan lang pumunta, okay na. Hindi lang yung sinabi, merong mamimigay ng SAP, hindi ka na nagtiyaga. Di ba? Kasi haba ng pila. Di ba? Sino ba yung kasama ko na haba ng pila, paikot-ikot, di ba? Sa ultra mega, ganyan. Tapos napagod ka, ayoko na, kakapagod, grabe, wala na po. Tapos ang dahil pang hinahanap, mali pa spelling ng pangalan, pupunta pa rito, pupunta pa doon, pipila na naman doon sa M. Luwilier. Tapos punong-puno na sa Montalban, punta pa kaming Quezon City, ayoko nang ganito. Napagod ka na, umayaw ka na, walang blessing. Hindi po ganoon. Kailan agang sa uli, nandoon ka. Amen? Praise God. Relate yung mga katanggap, lalo si ate. Amen. Praise God. So, kailangan. So, ibig sabihin, kahit anong mangyari,
hindi mo bibitawan yung pananampalataya mo kay Kristo. Amen po ba? Walang pandemya, walang quarantine, walang COVID na makakapagbagsak at pagpakakapagbitaw sa iyo sa relasyon mo sa Panginoon. Titin mo yung paligid natin, no? Diba, no? Kaya sila. Diba? Buti na lang mga nasa online, meron tayo online, nakapapakinig sila, napapatuloy sila sa pamamagitan nating online live streaming. Kasi importante na ito, na wala susuko, walang aayaw hanggang sa huli. Amen! Praise God. Kasi magre-resulta ito sa ating final dwelling, sa ating Panginoong Yesus, kung saan dinidescribe ni Apostle dyan sa kanyang sulat na binasa natin sa mga oras na ito. Ano po sinasabi dyan? Sa verse 1 to 3, sa akin po, binabasa ko po sa easy to read version. Sabi niyo, "Then I saw a new heaven and a new earth." Di ba? Kung inyong papansinin, bakit bago? May new heaven, may new earth. Kasi pagdating dito, kung inyong babasay, kasi sinabi ko, sinuno, ginunaw ang mundo. Kaya kinakailangan malagyan ng bago. Yan, sabi niya, then I saw a new heaven, a new earth. The first heaven and the first earth has disappeared. Amen. And now there was no sea. And I saw a holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God. And I was prepared like a bride dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne. It said, "Now God's home is with people. He will live with them." Wow, sarap nun. Sino excited na makasama ang Panginoon? When you will meet Him face to face. Ako, excited ako. Amen? Sabi niya, He will live with them and they will be with His people. Makakasama na natin siya. Kaya the final dwelling, ngayon wala, hindi natin siya kasama. But He is in us. He dwells in us. Pero dito tinutukoy, He will be with us. Amen? Praise God. Nakuha niyo po ba? Praise God. And God Himself will be with them and will be their God. Hallelujah. Ngunit, pag natin titignan, bago dumating dito, there will be many events that will happen as part of eschatology. Katulad na sinasabi ko kanina pa po. And this part kung saan tinutukoy ni Apostle John, okay, at nabasa natin sa mga oras, the last, sabi mo last and final event that will take place for every believer and all redeemed believers of all ages will live in the new Jerusalem. Hallelujah. Napaka-exciting, no? Hallelujah. Bago na titiran mo. Di ba? Kung tutuusin, di ba? Ngayon, nakatira ka, temporarily, binabayaran mo pa sa pag-ibig, eh. Di ba? Kaso nag-pandemic, nagkanda-hirap-hirap ka, eh. Paano mabayaran, di ba? Tapos tinitiran mo, hindi man masyadong maganda. Di ba? Kasi hirapan ka pang maglakad, di ba? Commute, dami, di ba? Pero dito, bago. And New Jerusalem is prepared to each and every one of us. Amen? Di ba? Napaka-exciting yun. Di ba? Kaya encouraging everyone kay mga oras na ito, para po mas maintindihan niyo po yung sinasabi ko sa mga oras na ito, encouraging everyone to study your Bible. To read your Bible. Basahin niyo po. Subukan niyo pong basahin yan mamaya pag uwi niyo simula Revelation chapter 1. Makikita niyo po kung ano po yung sinasabi ko sa inyo. Mahalaga po kasi talagang mag-aral para po sa gayon talagang lumago tayo sa ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Kaya lahat ng ating nararanasan ay isa lang kapagsubukan na magtetest sa yung tunay na pananampalataya. Kaya natural lang at parte lang ng ating buhay sa ating paglakad at sa ating pananampalataya na meron talagang testing because there is final dwelling. Tama po ba doon? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Final dwelling kung saan lalagakan natin. Kung saan makakasama natin ang ating Panginoon. Lalo na kung ikaw nag-aasam ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sino din nag-aasam ng pagbabalik ng Panginoon? Amen. Sooner or later,
Di ba? Kung di man talaga tayo, di ba? Makikita natin talagang tayo ay nanatili hanggang sa huli. We will reap the harvest, di ba? Sabi nga, di ba? We will reap the harvest, yung salvation na talagang hinanda sa atin ng Panginoon. Amen? Na noon pa pinoprophesy niya. Amen? Na tinutukoy about the rapture. At it will take place upon those people, gaya sinasabi ko po kanina, na mananatili hanggang sa huli at makakasama at makakapiling natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Because in this chapter, it does not refer to, makatititidnan, it does not refer to the new social order in this present world. Kasi dito pinakita ni Lord kay John yung final or eternal home of the redeemed. Pinakita niya. Amen. Talagang pinakita kasi makikita natin, sinabi ko sa chapter 4, nakasama niya, pinakita sa kanya ng Panginoon ang mga mangyayari. Katulad sinasabi dito ni John sa John chapter 14, verse 2. Di ba? Ito yung pagpapatunay na sinabi kay John. Sa John chapter 14, verse 2, sabi niya ito sa Easy to Reduction, After I go and prepared a place for you, I will come back. Amen? And I will take you with me so that you can be where I am. Praise the Lord. Amen. Yan ang makikita nyo, pangako. Sooner or later, umalis man ng Panginoon, may inahanda siyang maganda sa atin. At doon sa inahanda niya sa atin, makakapiling natin ang ating Panginoon. Amen? Kung saan may hinahandang magandang lugar sa atin ang ating Panginoon sa bawat isang magiging tapat. Amen? Hindi ito sa Malacanang, hindi ito sa 5-star hotel, kung saan nandito ang ating Panginoon at makakasama natin ang ating Panginoon, which is our final dwelling, wherein we will dwell eternally. Amen? Saan po yun? It is from heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabihin mo nga, heaven. Amen. Bigyan niyo dyan po sa online viewers. Paki-type niyo po sa comment box down below. Sabihin mo, type niyo po dyan, heaven. Amen. So excited po yung bawat isa po sa atin. Magiging mga nanonood po natin nga sa atin ngayon sa live streaming. Hindi lang ito feeling. Amen. Hindi yung, wow, feels like heaven. Hindi po ito feels like heaven. Hindi lang po sa pamamagitan ng pakiramdam after you take the drugs or anything, di ba? Nung mga panahon na wala pa tayo kay Kristo. No! Amen? Ito'y final dwelling ng bawat mananampalataya ni Kristo. Amen? Pag sinabi mananampalataya, tunay na mananampalataya, kaya sinasabi ko kanina, yung naging tapat, at nagkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. So it is not a feeling, but a dwelling. Sabihin mo nga, dwelling. Lalo na para sa mga may tamang relasyon sa ating Panginoon. Hindi po sa relihiyong kanyang pinabibilangan, hindi po sa organisasyon kanyang pinabibilangan. Amen? Kundi relasyon. Kasi yun lang ang tanging susi papunta sa heaven. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, atitindihan, yun ay dahil mangyayari lang ito dahil sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipagrelasyon, nabago ang buhay. Tama po ba? Kasi hindi pa pwedeng nandun pa po yung luma. Kaya importante, nung tanggapin mo ang Panginoon bilang Diyos, amen, magsimula kang lumakad sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, amen, kasunod nito ay pagbabago ng luma nating pagkatao. Tama po ba? Kasi kung wala pong pagbabago sa luma ating pagkakatao, paano natin matatanggap yung bago na inaanda sa atin ng Panginoon? So kinakailan, wala na po yung luma. Sabi nga dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, sino dito nasa Panginoon? Nililinawin ko po 2 Corinthians 5:7, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come.
Amen. Kaya yung mga nagmumura dati, nagsisinungaling dati, yung mga bisyo dati, nawala yon. Kinakailangan na bago yon. Tama po ba? Kasi yun lang yung pagpapatunay na nasa iyo si Kristo. Amen? Kaya importanteng bago ang buhay mo. Kasi may bagong nag-aantay sa iyo. Yeah, ganito lang binasa natin kanina from verse 1 to 3. A new heaven and a new earth. Kaya kinakailangan may nabago sa iyo. As you live, as you walk in faith and relationship with the Lord. Sino dito yung nabago na? Sino dito yung nabago na? Yun. Praise God. So kinakailangan may nabago. Amen. May naayos po sa atin. Sige, palapan pa natin ating Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo na sa online live streaming. Like po kayo dyan. Participate po kayo. Heart po kayo dyan. Ayan po ang participation nyo sa atin sa mga oras na ito. Amen. Kaya if you become faithful till the end, we will see what awaits us in our final dwelling with Jesus. Makikita mo at mararanasan mo yung nag-aantay sa'yo. Excited ka na ba? Ano ba yung nag-aantay sa'yo? Doon sa final dwelling mo with the Lord. Alam niyo po ba? So ngayon po yung pag-aaral natin sa mga oras ito. Ang tema po natin, what awaits us is on that day. Okay, what awaits us on that day? Number 1, kung excited ka na. Number 1, a place of dwelling. Yan. A place of dwelling. Uulit-ulit ko po para yung mga nasa online live streaming po natin ay masundan po nila. A place of dwelling. Yan, makikita po natin yan sa verse 2. Amen. And I saw a holy city, a new Jerusalem coming down out of heaven from God. It was prepared like a bride dressed for her husband. Amen. Okay, praise the Lord. The present, makikita natin, makikita natin, the New Jerusalem must come. Amen, kasi nawala na yung luma. Di ba? Kaya binababa ng Panginoon yung New Jerusalem kung saan paglalagakan ng bawat isa sa atin. Amen? The first is on earth and become the earthly home of Christ. During the millennial, ito po yun. And now, there is coming a New Jerusalem wherein Christ lives. Hallelujah. Yung lugar meron dito, kung ating tindan na pinaglalagakan ng bawat isa sa atin, kung saan bumaba ang ating Panginoong Yesus upang magkatawang tao at Diyos upang isalba tayo sa tiyak na kapahamakan, dito yung lugar na yon na sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi dito yung lugar kung saan maraming land grabbing. Amen? Okay, para lumawak yung kanilang kaharian. Tama po ba? Kung saan tinutukoy dito ng ating Panginoon, which is the place of final dwelling, wherein dito yung sinasabi ko, yung makikita at makakasama natin ng ating Panginoon. Amen? In heaven, a celestial city that is a mirror of the earthly Jerusalem. At kung mga aking titinan dito, whose architect and builder is God alone. Hallelujah. Praise the Lord. Just like what Moses is telling in Hebrew 12 verse 22. Ano sabi po dyan sa Hebrew 12 verse 22? But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to a place where thousands of angels have gathered to celebrate. Ito po yung lugar na tinutukoy sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung lugar na hinahanda po sa atin ng ating Panginoon. The Lord had promised a place to dwell with Him. Dito pinakita kay Apostle John yung future na paglalagakan nating lahat. Lalo na doon, para doon sa mananatili hanggang sa huli. Amen? Dito, di sa lugar na meron dito. Amen? Kundi sa lugar na paparating mula sa ating Panginoong Yesus.
Isang lugar where everything is not bound with material being na meron dito sa mundong ito, kundi meron ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya sinabi ko, our citizens where we belong as we reconcile ourselves with Jesus Christ. Isang lugar na pinangako sa lahat na nakibaka at nakipaglaban sa kanyang pananampalataya. Amen, di ba? Kasi talagang dito, talagang pakikibaka yung ating ginagawa. That's because there are persecution, there's rejection. Tama po ba? Inaalipusta ka sa iyong pagkakilala sa Panginoon. Tama po ba? So makikita natin dito sa ating paglalagakan, ito yung pinangakong lugar sa bawat tao na yan na nakipaglaban, yung hindi natakot. Amen? Yung patuloy na lumaban, patuloy na nakibaka para kay Kristo Jesus. Amen? Katulad ni Apostle John, after he was exiled in Patmos, hindi man maganda yung kanyang kasalukuyang kinalalagyan, pero pinakita sa kanya ng Lord the eternal promise. Okay, the promise of eternal belonging. Wow, biruin mo yun. Di ba? Hindi ito yung lugar na pinangako ko sa iyo, kung tutusin, sabi sa kanya ng Panginoon, kundi yung lugar na makakasama mo ako. Hallelujah. Kaya kahit ano man kinalalagyan natin ngayon, katulad ngayon, new normal, di ba? Isipin mo, hindi ito yung permanent residence mo. Isipin mo na lang na lahat ng bagay na yan ay pansamantalang. Sapagkat meron nag-iintay na magandang pangako ang Panginoon sa bawat taong mananatiling tapat sa ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya maging tapat lang po tayo. Amen? At huwag isuko ang laban. Because someday we will be in a place of our final dwelling. Sabi mo nga, final dwelling. Yan, final dwelling. Sa mga naka-online, nasa online po dyan, pakicomment nyo po down below, final dwelling. So, yun doon tayo lalagak. Amen? Praise the Lord. Kaya sa mga dumada sa kapagsubukan, laban lang. Amen? At huwag susuko. Kasi yung premyo ng bawat isa sa atin, ito inanda sa atin ng Panginoon, which is our final dwelling with the Lord. Amen? Sarap po kaya doon. Ako nga, pinipicture art ko while I'm studying the Word. Napakaganda ng lugar na pinangako sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kung dito nagtitiis tayo sa ating mga pinagdadaanan, ito'y pansamantala lang. Kaya wag nating ayawan, wag po nating sukuan. Bagkos ilaban natin para doon. Ilaban natin para sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Amen po ba? Ayan, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya wag natin sukuan. Wag mong isuko ang laban. Amen? Praise the Lord. What's next? What awaits us on that day? Amen. Sinabi ko, final dwelling. Yung una, a place of final dwelling. Pangalawa po, to dwell with God. Kung nandun yung lugar na may nilalagak sa ating Panginoon, siyempre, we will dwell with the Lord. Wow. Sabi nga dito sa verse 3, I heard a loud voice from the throne and it said, now God's home is with people. He will be with them. They will be with His people. God Himself will be with them and they will be with their God. Hallelujah. Yes, God's promised us a final dwelling. And He promised as well to dwell with Him eternally. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Pinakita dito ni Apostle John, yes, maaaring nag-isa sa lugar na kanyang pinaglalagyan, pero pinangaka sa kanya ng Lord, hindi yan forever. Hallelujah, sapagkat ang forever niya is with the Lord.
Hallelujah! Di ba ang sarap ng ganung pakiramdam? After mo magdumadaan sa katakot-takot na serye na hindi magagandang sitwasyon sa buhay, malalaman mo may nangangako sa'yo na meron kang makakasama wherein makakapiling mo siya habang buhay. Amen? Praise the Lord. Ito yung na-experience ni Apostle John when he was exiled in Patmos. Pinakita sa kanya ng Lord, pansamantala lang yan. Lahat ng nararanasan mo, pansamantala lang yan sapagkat makakapiling mo ko. Hindi lang ngayon, kundi panghabang buhay. Amen. Praise the Lord. Di ba? Ang sarap nun. Kung yung saltang until death do us part, sarap pakinggan, di ba? Amen. Lalo na yung malaman mo ito. Di ba? Malaman mo ito na talagang you will be with the Lord someday. Amen. Hindi lang nilagyan ka, hindi ka lang niya may paglalagyan, kundi lang dahil doon, makakasama mo pa ang ating Panginoon. Amen. Kasi lahat ng hindi pwedeng dito kasi lahat ng bagay dito, pansamantala lang. Tama po ba? Pansamantala lang, lahat yan mawawala. Lahat yan mananakaw. Di ba? Yun nga sa time ni Lord, sa judgment ni Lord, talagang magugunaw. So, hindi yan temporarily. Hindi yan eternally. Kaya eternally is in heaven. Wherein, makakasama natin ang ating Panginoon. Tama po ba? Praise the Lord. Pero makikiyatitinan din kung dito, pansamantalang, merong pangmatagalan. At yung pangmatagalan ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. In God's dwelling, siya lang ang meron nun. Kasi nga, mismo si Satanas at kanyang kampon ay may hangganan din. Tama po ba? Kaya ang sarap malaman that after your hardship, after your suffering and trials, malalaman mo, He will live with them. They will be His people. And God Himself will be with them and will be their God. Hallelujah. Sarap po nun, pakinggan. Sarap pong malaman at maintindihan. Kaya mahalaga na malaman mo ito. Amen? Halaga malaman mo ito, maintindihan mo ito. Iiwan ka ng kung sino. Mawawala sila, maglalaho sila, pero si Lord, di ka niya iiwan. Amen po ba? Si Lord, hindi ka iiwan. Amen? Ganyan sinabi niya dito sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen. Kaya maging matapang ka lang. Sabi mo, takangan mo yung katabi mo, maging matapang ka lang. Yan. Hallelujah. Huwag mong takbuhan ng laban, kundi lumaban ka. Amen? Yes, mahirap. Pero ang gandang malaman na sa labang ito, hindi ka nag-iisa. Amen. Kasama mo ang ating Panginoon. Hindi lang niya pinangako sa iyo dito sa lupa na makakasama mo ang Panginoon, kundi hanggang sa final destiny mo sa langit, you will dwell with God. Amen? Lahat ng bagay na pinaglabanan mo ay di mawawalan ng kabuluhan because we shall forever be with Him face to face throughout eternity. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sige nga, papalakpan natin ating Panginoon. Di ba, sarap po malaman nun? Di ba, na kahit anong bigat ng ating pinagdadaanan, di ba, sarap malaman na ito'y pansamantala lang. Sapagkat someday, you will see that reward. Amen. Na makakasama mo at makakapiling natin ang ating Panginoon. Hallelujah. You will be with God.
you will receive that eternal promise and eternal promise of everlasting life with Him na pinangako niya sa atin, lalo na para doon sa tumanggap sa ating Diyos at sariling tagapagligtas. At nagsimula siyang lumakad sa kanya pakikipaglasyon sa Kanya at pinaglingkuran ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw wala pang tamang relasyon sa Panginoon, Jesus, yan po ang susi. Amen? Yan po ang susi sa katiyakan ng pangakong ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa mga gustong, amen, gustong matanggap o makuha yung pangakong ito, isa lang po ang susi. Tanggapin mo ang ating Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sino po dito tumanggap na sa Panginoon bilang Diyos, sariling niyang tagapagligtas? Alam ko, lahat po tayo yan, tumanggap na sa ating Panginoon. Maginan niya dyan po sa mga online live streaming. Amen. Kung gusto mong tanggapin ang ating Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, I want you to type down below. I-type mo, I want Jesus. Yan. At meron po tayong mga online usher po dyan na mag-a-assist para sa inyo. Amen. At tutulungan po kayo na makilala si Kristo. Amen. Kasi yan po ang susi. Yung susi ng yung pupuntahan doon sa langit, yung susi ay yung pagtanggap sa Panginoon, pagkilala sa Panginoon. Kasi yung kinikilala mo Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa iyong buhay. Amen. Ganon din siya nakikilalanin when you face Him. Amen. Eternally doon sa paglalagakan natin sa langit. Amen po ba? Praise the Lord. So finally, pangatlo po, what awaits us on that day? Ano po yung nauna? A place of dwelling. Pangalawa po, dwell with God. Pangatlo, there will be wiping off. Okay, pagpuna. Sabi nga dito sa verse 4, He will wipe away every tears from their eyes. There will be no more death, sadness, crying, or pain, and the old ways are gone. Wow. Yes, there will be wiping off. Kasi mangyayari din ito kay Satanas at sa kanyang kampon. Ang kampon niya after the judgment and tribulation na pinakita kay Apostle John. Ngunit wiping off for eternity. Buburahin sa mundo at ang kaharian at pinaghaharian niya ay buburahin. Amen? Ngunit sa pagkakataong ito, yung para naman sa mananampalataya ni Kristo, there will be wiping off. Ano yun? Kala ko ba, Pastor, mananatili kami doon? Diba? No. Diba? Kikita natin, wiping off. He will wipe away the tears in their eyes. Wow. Praise the Lord. There will be no more death, sadness, and crying and pain, and the old ways are gone. Tatagulugin ko po yung sinasabi po dito. Sabi dito, papahirin niya lahat ng luha sa kanyang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Papahirin niya lahat ng luha ng paghihirap ng bawat mananampalataya ni Kristo. Kaya sa puntong ito, mahirap man yung pinagdadaanan ni Apostle John dahil sa kanyang ginagawa upang ipaglaban ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Nahihirapan siya ngayon, pero darating yung araw na lahat ng ito'y papawiin ng ating Panginoong Yesus when He finally meet Him face to face. He will wipe away the tears. Sarap nun. Yung mga luha na ating pinagdadaanan, gayon din sa'yo. Maaaring nahihirapan ka ngayon dahil sa iyong pakikipaglaban sa iyong pananampalataya. Maraming umaalipusta sa iyo, maraming rejection, maraming persecution dahil sa iyong pagpapakilala sa ating Panginoong Yesus. Maraming malulungkot na senaryo ng discipleship. Di ba? Tama po ba? Maraming iyakan na nangyari para lang sumunod. Sumunod lang sila. Okay? At makinig sila sa iyong payo.
Amen? Lahat ng ito hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? Dahil ito ay papahirin ni Kristo. At nakikita ng ating Panginoon lahat ng yan. Amen? Sabi nga dito sa Proverbs 5 verse 21, the Lord says everything you do, wherever you go, He is watching. Kaya alam niya, nakikita niya yung mga pinagdadaanan mo. Kaya alam ng Panginoon yan. Kaya huwag kang magsawang gawin yan para sa ating Panginoong Yesus. Huwag mo silang sukuan. Sabi mo nga, huwag mo silang sukuan. Amen. Huwag natin silang sukuan. Amen. Katulad ng hindi pagsuko sa atin ng ating Panginoong Yesus. Amen. Mawawala din yung kondisyon na yan sa ating buhay. Kasi mayroong pangako sa atin ng Panginoon. Kaya wag natin pilit na isalba yung ating buhay dahil lilipas at mawawala rin po yan. Kasi sooner or later we will dwell in His presence. Kaya ipaglaban mo lang yung pananampalataya mo. Ipaglaban mo lang yung iba para kay Kristo Jesus. Huwag ka magsawa, huwag ka sumuko. Nakikita lahat ng Panginoon yung ating hirap. Amin, lahat ng ating pinagdadaanan. At may pangako sa atin ng Panginoon. He will wipe all the tears. Amen. Yung hirap, kung saan hindi na natin ma-experience yung iba't ibang bagay. Hindi natin ma-experience yung sakit, kamatayan, di ba? The pain, the sickness, wala na. Sapagkat pinunasan na yan sa atin ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng painful and crying days, wala na. And all the whole lonely sadness part will be history. Even death will have no power in us. Kasi papawiin yan sa atin ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Kaya maging tapat ka lang. Maging tapat ka lang na gawin ang pinagawa sa atin ng ating Panginoon because there will be wiping off. Amen? Sabi mo nga, wiping off. Yan. May mga nasa online viewers po, pakitype nyo po dyan sa comment down below, wiping off. Merong pagpapahid. Papahiran lahat ng ating hirap. Lahat ng ating pagtsatsaga, papahirin yan ng ating Panginoon. At yan ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sige, palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Masyado kayo seryoso dito ngayon. Ha? Amen. And for our conclusion, praise the Lord. Sa tingin nyo, ano ang purpose ng Lord? Bakit kinakailan mangyari sa araw na yun, yung pinapakita sa atin dito ni Apostle John? Kung ating itutuloy po sa verse 5, sabi po dyan sa verse 5, di ko alam kung nalagay ko po dyan. Sabi po dito sa verse 5, sabi niya po rito, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Amen. Then He said, write this down, for this word are trustworthy and truth. I am making everything new. The old heaven, the old earth is gone kasi natupok na. Kaya He is making everything new. Amen? Kasi kinakailangan lahat bago. May bagong dwelling. Yung face-to-face. Kaya sinabi ngayon, God dwells in us. Pero dito, merong dwelling na kung saan makakaharap natin ang ating Panginoon. Kailangan mabago yung setting ng lugar. Kaya dapat wala ka na sa mundong ito. Kundi sa lugar kung saan nandoon si Kristo Jesus. Amen? Kaya kailangan pawiin lahat ng paghihirap upang magkaroon ng panghabang buhay na kasiyahan kasama ang ating Panginoon. Merong nag-aantay na magandang bagay sa iyo.
sa piling ng ating Panginoong Yesus. A place of final dwelling, you will dwell with God where there will be wiping off. Amen. Praise the Lord. Kaya kung nahihirapan ka na, huwag mong sukuan ang laban. Ipaglaban mo. Kasi hindi permanente yan. Yes, ito yung sinasabi ko sa iyo. Nahihirapan ka ngayon. Sa pinagdadaanan mo, lalo na ngayon, tindi ng pinagdadaanan natin because of COVID-19. Maraming tao na walang trabaho. Ang daming dumaan na kapag subukan. Nagkaroon ng social distancing. Nagkaroon ng bagong protocols. Sinusunod po natin. Pero lahat ng yan hindi po permanente. Matatapos din lahat. Matatapos lahat ng paghihirap at makakaasa ka sa nangako sa iyo katulad ng sinabi ni Apostle John. Hindi ka taga dito. Because your citizenship is in heaven. Meron nag-iintay sa iyo. Yun ang ating Panginoong Yesus. Ika'y tunay na tumanggap sa Panginoon bilang Diyos, sa sariling tagapagligtas. Tanggapin mo na ang katotohanan na ikaw ay tagalangit. Kaya huwag mo lang tanawin. Lakaran mo. Huwag mo lang tanawin yung langit. Huwag mo lang asamin yung langit. Lakaran mo. Yes, sa paglakad mo, mayroon mang mga bagay-bagay hindi magaganda. Lakaran mo lang. Dahil pagkatapos niyan, maganda ang iyong kalalagyan. Praise the Lord. Sige, invite everyone to close their eyes right now. And allow God to minister to you. Naging ikaw ay nakikinig ngayon online. Close your eyes. Saan ka man ngayon? Naman lugar sa lintana, close your eyes. And allow God to minister over your life. Sa puntong ito, sa tingin mo, yung salitang ito ay para sa'yo. Nakita mo yung final dwelling na paglalagyan mo. Ngunit tatanong ka sa sarili mo, maaasam ko ba to? Makukuha ko ba to? Kasi sumuko na ako. Umayaw na ako. Alam mo kapatid, para sa ito, ang kakailanganin mo lang gawin is to confess all that to God. You must be humble enough to confess it to God and come to God. Di pa huli ang lahat, kapatid. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Come back to God. Naghihintay siya sa'yo. Tanging susi lang is to confess all the sins. Kung ikaw ay umayaw, sumuko, magsimula ka uli. Tumayo ka, tumindig ka. At sumula mo uli ang laban. Paglaban mo uli si Kristo. Ipaglaban mo uli yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sa presensya mo, Panginoon. Tanda mo kapatid, nag-aantay siya sa'yo. At kung sa tingin mo naman, malapit ka ng sumuko, malapit ka ng umayaw, come back to God. If you are in the point of giving up kasi na-burn out ka na, kasi napagod ka na sa ginagawa mo na walang resulta, come back to God. Come back to His presence. Dwell in His presence right now. Talk to Him. Come on.
Maging kayo na nandito sa mga oras na ito, talk to Him. Talk to Him, talk to God. Isa ka ba sa mga tumalikod? Isa ka na ba sa mga nahihirapan? Isa ka ba sa mga kinakalap sa mga oras to God, sa mga oras na ito? Return to God! Hallelujah! Bumalik ka sa piling ng ating Panginoon! Bumalik ka sa presensya ng ating Panginoon! Where there is peace, there is comfort. Where there is strength, come back to God. Come on. Pinali dito sa mga oras na ito. I invite everyone to stand up on your feet. Come on. Tayo po tayo. Come on. And allow God to minister over you. Come on. Raise those hands to God. Hallelujah. Oh. Come on. Raise those hands to God. And allow God to minister over your life. Allow God to fill you with His power. Fill you with His strength. Gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, nahihirapan ka man ngayon sa pinagdadaanan mo. Huwag mo lang ngayon, mahirapan ka. Huwag mong suluhin. Sapagkat ang kalakasan mo ay si Kristo Jesus. Ang kinakailangan mo lang kayo sa panahon ay kayo napapagod. Panahon ay kayo nahihirapan. Come to His presence and draw your strength from God. Hindi ka niya bibiguin. Hindi ka niya bibiguin. Makakatanggap ka ng kalakasan ng gagaling sa Kanya. Makakatanggap ka ng kapayapaan. There will be refreshing touch na gagawin ng Panginoon sa iyo. Kung kailangan mo yan, come on, ini-invite kita to stand up on your feet. Saan ka man nandun ngayon? And raise those hands to God. At sabihin mo, Panginoon, Lord, I want your strength. I want your peace. I want your love. I want your presence, Lord. Hallelujah! Woo! Amen! Oh! Paayos mo yung relasyon mo sa Panginoon. Baka dyan ka merong problema. Doon mo yung atensyon mo sa Panginoon. Ma! Oh! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you for your strength. Thank you for your strength, oh God. Lord, Spirit, move upon your people, oh God. Lord, touch their lives, oh God. Hayaan mo matama po nila uli ang iyong presensya, Panginoon. Hayaan mo matama nila uli, oh God. That you are with them, oh God. Sa lamang ito, hindi mo sila nag-iisa. Kasama mo nila kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lagi mo tatanda, kapatid, merong pangako ang Diyos sa iyo. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. Sa labang ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Ang kinakailangan mo lang gawin, paglaban mo si Kristo. Ilaban mo at huwag mong susukuan. Kasi merong final dwelling na nag-iintay sa'yo. Yan ang pangako sa'yo ng Diyos kung saan makakasama mo ang Panginoon at lahat ng paghihirap na yung dinadanas dito ay papawiin ng Panginoon.
Hindi lingid sa Panginoon lahat ng iyong pinagdadaanan. Alam ng Panginoon yan. Kaya magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Kung sa tingin mo, kailangan mo ng kalakasan ng Panginoon para magpatuloy. Come to His presence. Come to His presence. Because in His presence there is strength. You will strength right now. Come on. Come to God. Come to God. If you want restoration right now, come to God and God will restore you back. He will encounter you personally. Come on. Magkaroon ka na ng pag-aasam. Come on. Go back to His presence right now. Come on. Woo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for the strength, oh God, Lord. Thank you for your strength. Thank you for your flower, oh God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Maraming salamat po. Yes, oh God, Panginoon, maraming salamat po. Sa araw na ito na nilikha niyo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako na yan, oh God, that truly, oh God, Lord, we remain in you, O God, Lord. Truly, O God, Lord, you have a promise to us. Salamat po sa mga pangako na yan na alaman namin sa mga oras na ito. Tayaan niyo, Panginoon, mula sa mga oras na ito. We will walk, Panginoon, in our faith, O God, Lord. Ipaglalaban namin ang iyong mga salita, Panginoon, na may katapangan, O God, na may lakas, na may kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Santong Espiritu, O God, Lord. Na anumang kapagsuko namin daraanan, O God, Lord, ito'y mapapagtagumpayan namin sapagkat ang kalakasan ay nanggagaling sa inyo. At truly, O God, someday, Panginoon, all this pain, all this, Panginoon, tears, O God, will be wiped off from us, O God, Lord. At truly nga, makakasama po namin kayo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, namin napakinggan sa mga oras na ito. At lahat ng ito, Panginoon, sineselyaduhan ko, Panginoon, yung banal na dugo, Panginoon. And thank you, O God, Lord, for your word will accomplish, Panginoon, Lord, by itself, O God, Lord. Maraming salamat po sa ilaman lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Sige, palapakan natin ating Panginoon. Woo! Hapon po sa inyong lahat. Muli, isang linggo na naman po ang natapos at nagpapasalamat po ako dahil patuloy niyo po kaming sinasamahan sa aming online celebration tuwing linggo. Ayan, atin pong tapusin itong araw na to sa panalangin. Ayan, so Lord, maraming salamat po dahil patuloy kang nagiging tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil muli naranasan namin yung presensya mo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw yung Diyos na hindi nagmamaliw. Yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, hindi nagbabago yung mga pangako mo, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tapat sa mga pangako niya mula noon, Panginoon, magpahanggang ngayon, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil lagi kang nandyan at lagi mo kaming sinasamahan, lagi mong pinaparanas yung presensya mo sa bawat isa. Lagi ka naming nakakasama sa tuwing nananalangin kami, lagi ka namin nararanasan. Sa tuwing kailangan namin ng comfort mo, lagi mo itong binubuho sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hindi mo kami kailanman iniwan, Panginoon. I pray, Lord God, sa bawat nanood ng Sunday celebration, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming turuan, Lord God. Patuloy mo ipaintindi sa amin yung word, Panginoon, na narinig namin, Panginoon. Hayaan mo na ikaw,
palaging maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Patuloy niyo po kaming samahan sa isa na namang linggong parating, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa inyo, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa oras nyo at God bless po.